Ang lalaking mahal ko, nalaman na ang totoo na isa akong huwad at may malahalimaw na mukha doon. Gusto ko lapitan siya at yakapin, sabihin na, heto pa rin ako, ang babaeng minahal nito, na ako pa rin ito. Pero ito na mismong lumapit sa akin at humawak sa braso ko. Napaigik ako sa sakit sa diin na hawak nito. Pakaramdam ko'y madudurog ang buto ko. Ngunit hindi ang sakit noon ang ininda ko. Mas masakit na makitang pandidiri sa mga mata nito. Pandidiri dahil isa akong napakapangit na babae noon. Ang sakit. Walang-wala ang sakit na ito sa naramdaman ko sa tuwing nakakatanggap ako ng panlalait sa iba noon. 10 doble pala ang sakit kapag nanggaling ito sa taong mahal mo. Noon, pagmamahal ang nakikita ko at pag-aalagang natanggap ko mula sa kanya. Nakakadurog ng pusong makitang napalitan na iyon ngayon ng pandidiri dahil totoo kong itsura. Dumiin ang kamay nito sa braso ko at halos bumaon ng kuko sa balat ko. Kaya napangiwi ako sa sakit. Nagalawan ang panga ni Lennon at nagapoy ang usol ng mga mata. Sa galit na tinignan ako ng may pawang panguuyam. I'm asking you, Master, anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Pagkatapos mo akong lokohin at gaguhin, may kapal na mukha ka pang magpakita sa akin? Para ano? Para ipamukha sa akin kung gaano ko katanga dahil napaikot mong mga... O baka naman bumalik ka dahil akala mo mapapaikot mo muli ako? Tumagos sa puso ko sakit na tawagin ako nitong halimaw. Napakasakit. Ang lalaking mahal ko na rin akong tawagin ako noon ay tinawag akong halimaw ngayon. Parang dinurog ang puso ko sa sakit. Lennon, hayaan mo naman ako magpaliwanag. Sinubukan ko yakapin ito pero malakas ako nitong itinulak na para bang diring-diring na mahawakan ko siya. Don't touch me, you whore. Hindi mo ko malilinlang katulad ng ginawa mo sa akin noon. Magpasalamat ka dahil hindi kita papatayin sa ginawa mo sa akin. Sumenyas to kina Jake. Ilabas niyong babaeng yan. Sa pamamahay ko at huwag nang hayaang makapasok. Ayoko na makitang impostor na babaeng yan kahit kailan. Yumakap ako sa binti ni Lennon. Ayoko, hindi ko kaya na mauwi kami sa ganito. Mahal namin ang isa't isa. Naniniwala ako na kaya pang ayusin to. Lennon, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mong gawin to. Alam ko malaki ang kasalanang nagawa ko pero hindi ko yung ginusto. Wala lang akong pagpipilian noon. Humikbi ako. Gusto ko lang namang mabuhay, Lennon. Kahit sinusukan na ako ng mundo. Ng mga tao sa paligid ko, naging matapang akong mabuhay at harapin ang mundo. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makitang bukas. Naniniwala ko na may magandang bukas pang naghihintay sa katulad ko. Wala akong pagpipilian ng panahon na yun, Lennon. Wala. Gusto ko lang namang mabuhay at bigyan ng hustisyang mga taong mahalaga sa akin. Wala akong hinangad na makakasama sa iba. Wala kahit isa. Tumingala ako at luhang tumingin sa kanya. Dalang pag-asang mababago pang desisyon nito, ngunit wala akong mabasang emosyon sa mukha nito. Blankong ekspresyon nito hanggang nakatingin sa akin ng malamig. Lamig na tumatagos sa kaibuturan ng puso ko at nagdadala ng takot sa puso ko. Napatingin ako sa litrato ko sa sahig. Dumalo yung masagana kong luha. Pangit ako, oo. Mahal-halimaw ang mukha at malayo sa tunay na mukhang ito. Pero mukha bang basehan para mahalin ng tapat ng isang tao? Hindi ba sapat na mahal natin ang isa't isa para patawarin mo ko? Hindi ba sapat ang anak natin para mabura ang puot mo sa puso mo? Tama, may anak kami. Ang anak namin na magiging daan para maayos ang lahat sa aming dalawa. Tumayo ko at lakas loob na kinuhang kamay nito at pinatong sa tiyan ko. Nabuong anak natin dahil mahal natin ang isa't isa, Lennon. Bunga siya ng pagmamahal at hindi panlilin lang. Wala akong halong pagpapanggap ang pagmamahal ko sa'yo. Lahat ng pinakita ko walang halong kasinungalingan yon. Minahal kong lahat sa'yo, Lennon. Minahal kita na sobra pa sa sarili ko. Mabubuksan ang puso't isip ni Lennon dahil anak namin. Alam ko yun dahil nakita kong gaano siya, kamahal ang anak namin. Isa siyang ama't hindi matitisang anak naming dalawa. Ngunit ang sunod na sinabi nito'y halos ikadurog ng puso ko. Gusto mong magpakaama ako sa batang hindi ko alam kung tao bang ilalabas sa mundo? Gusto mong tanggapin kong halimaw mong anak at bunga ng panluloko mo sa akin? Pagkakitong natawa. Nakapaloob sa tawa nitong labis na pagkamuhi. Hindi ako tanga para magpabilog sa ikalawang pagkakataon. Hindi mo magagamit ang batang yan para paikutin ako. Lennon, wala akong anak na halimaw. Hindi ko kayo kilala ng batang dinadala mo. Simula nang malaman ko hindi ikaw si Maginda, ay inalisan ko na kayo ng karapatan sa buhay ko. Isa ka lang hero para sa akin. Kayo ng halimaw mong anak. Wala akong pakialam sa batang yan. Kung gusto mong ipalaglag mo o buhayin mo. Pumaling ang mukha nito sa lakas ng sampal ko. Umasa ko na nabibingi lang ako. Hindi totoong mga narinig ko. Pero hindi eh. Ramdam kong sakit na siyang dumudurog sa akin pagkatao at puso para aminin ng anak ko.
Tinawag nitong halimaw ang anak naming dalawa. Ang anak namin na siyang bunga ng masaya naming pagsasama. Paano nito nagawang sabihin nito sa sariling dugo at laman nito ang ganoon? Hindi halimaw ang anak ko. Hindi siya halimaw. Nanginginig ako sa sakit at awa at galit. Muli ko sinampal sa lanan habang humagulhol ako at sinuntok ako sa dibdib. Bawi mo, sinabi mo. Hindi halimaw ang anak ko. Hindi siya halimaw. Kung halimaw man sa inyong dalawa, ikaw yan at ikaw ang anak ko. Puno ng paita pagkamuhi kong tumingin sa kanya. Oo, Lennon. Oo, napakalaki ng kasalanan ko pero hindi kasalanan ng pagiging pangit. Hindi ko ginustong nangyari sa akin at lalong hindi kasalanan ng anak ko naging kasalanan ko para tawagin mo siyang halimaw at talikuran mo siya. Napakasama mo, Lennon. Napakasama mo. Sobrang sakit. Sa sobrang sakit parang hindi ako makahinga. Akala kong anak namin ang magpapatibag sa galit niya pero hindi pala. Hindi lang ito tinalikuran ng anak naming dalawa. Sinukat nilait pa niya. Nang mapagod sa pagsuntok sa dibdib at pagsampal sa kanya ay lumayo ako sa kanya. Nang makita kong boteng naroon ay dali ko itong binasag at dumampot ang bubog mula sa basang pirasong ito. Karil, natigilan ako. Sa kauna-unahang pagkakataon tinawag ako nila nun sa totoong pangalan ko. Noon ko pa pinangarap ito. Gusto kong makilala at tawagin ako ng asawa ko sa tunay na pangalan ko. Pero hindi na ngayon. Wala akong makapangkasiyahan o tuwa nang marinig ang pangalan ko sa labi nito. Namumuhi ako sa kanya. Hindi dahil sa pagtakwil niya sa akin at pagsuka niya sa akin kundi dahil sa mga sinabi niya sa aming anak. Humarap ako kay Lennon at tinignan siya ng walang emosyon. Hindi kumukurap at hindi nagpakita ng sakit na sinugatan kong pisngi ko sa harapan nito. Madam! Nag-aalalang tawag nila Jake at Manang. Tumakbo sila para lapitan ako pero huli na. Nilagyan ko ng ekis ang dalawang pisngi ko. Binabalik ko ng mukha ng asawa mo, Mr. Hanson. Alam ko hindi pa ito sapat na kabayaran sa ginawa ko sa iyo pero siguro naman sapat na ito para makilala mo sa amin ni Maginda kung sinong tunay sa totoo. Umagos ang dugo sa pisngi ko pero wala akong pakialam. Mas nanaig ang galit ko kay Lennon. Bago ako umalis at maglaho sa buhay mo at bumalik sa totoong mundo ko, gusto ko sabihin sa'yo na talagang minahal kita ng totoo, Mr. Hanson. Hindi ko pinagsisisiyang pinasok ko magulong buhay ni Maginda at magulong mundo mo. Kasi kung hindi ko to pinasok, hindi mabubuong batang halimaw sa sinasabi mo. Karil, dumaan ang hindi mapangalanang emosyon sa mata ni Lennon. Ngunit sandali lang yun at agad na nawala. Ang pinagsisisihan ko lang ay pumunta ako dito ng may pag-asa, ng umaasa. Sinubukan ko magpakita ng katatagan pero nabasag ang boses ko. Ang sakit magpanggap na malakas ka at hindi nabasag. Hindi na sana ako pumunta dito at umasa. Hindi sana ako namuhi sa'yo ng ganito. Bago tayo magkakahiwalay, sa nalalabong mga mata hinubad kong singsing na nasa daliri ko. Lalong rumagasa ang luha ko nang bitawan ko ito at hayaang malaglag sa sahig. Ang simbolo ng kasal naming dalawa'y wala na sa kamay ko. Talagang hanggang dito na lang kaming dalawa. Tumitig ako sa mukha ni Lennon. Gusto kong bago ko umalis ay babaunin kong alaala ng mukha ng lalaking minahal ko at nanakit sa anak ko. Ang akala ko na bago kita, Mr. Hanson. Pero mali ako, ganun ka pa rin. Malupit kagaya ng ama mo. Aalis na sana ako nang pigilan ako ni Manang. Luhanit at nag-aalala. Madam, dadalhin ka namin Jake sa ospital. Umiling ako. Salamat na lang po, Manang. Saka wag niyo na po akong tawagin na madam. Hindi akong asawa ng amo mo. Isa lang akong halimaw na nagpapanggap. Aalis na ho kami ng halimaw kong anak. Bago pa ako umiyak at magmakaawa ulit kay Lennon ay nilisan ko ng mansyon ito. Bago pa ako tuluyang maubos at mawala ng dignidad ay kailangan ko na makaalis sa lugar na to. Hindi ko kaya magmakaawa sa lalaking kayang hamakin ng anak ko. Napahinto ako sa paghakbang na makasalubong ko si Maginda. Noon natutuwa ako makita siya dahil kaibigan ko siya pero ngayon wala akong makapangtuwa sa makita siya. Lumagapak sa pisngi ko malakas sa sampal niya sa pisngi ko. How dare you to steal my life, Karil? How dare you? Napahiyaw ito ng tumamang kamay ko sa mukha nito. Sinampal ko siya. Ikaw na itong may kasalanang nagawa mo pa akong saktan. Nag-hysterical to para makatawag ng atensyon. Ikaw ang may kasalanan kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon kaya wag mo akong sisisihin. Bakit hindi mo sisihin ang nanay mo at ang sarili mo? Ikaw ang umagaw ng buhay ko. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Kung hindi ako nadami sa gulo niyo nila Joros at Charlotte at Mayor, wala ako dito. Gusto kong bigyan ng hustisya nangyari sa inyo dahil akala ko biktima kayong dalawa. Pero mali ako. Ang totoong biktima pala dito'y ako. Mabigat ang loob na lumabas ako at iniwan to. Ngayon ko lang napagtanto na ako palang pinakakawawa sa lahat. Ako ang biktima at nadamay lang sa gulo nila. Ang tanga ko para hindi mapansin yun nung una pa lang. Karil, ma'am. Nang makalabas sa kalamang muling bumalong ang luha sa mata ko. Mario, magmaneho ka nang dalhin natin si Karil sa ospital. Inalalayan ako sumakay ni Neri sa sasakyan. Ano nangyarit kanya ng pisngi mo? Sinong gumawa nito sa'yo? Asawa mo ba?
Si Maginda ba? Humagulol ako at yumakap sa kanya. Saka ko pinakawala ng emosyong pinipigilan ko kanina pa. Neri, ilayo niyo ako sa lugar na to. Ilayo niyo ako dito please. Awang-awang niyakap ako nito. Ayaw na niya sa amin ng anak ko. Ayaw niya na sa amin. Hindi na niya kami mahal ng anak ko. Babalik na kami sa kanya-kanya totoo naming mga buhay. Ako nawala siya at siya nawala ako ang anak naming dalawa. Hinawakan kong tiyan ko. Kahit mahirap kakayanin ko para sa amin ng anak ko. Congratulations, Karil. Masaya ako para sa inyo. Tamang mga matatanda, swerte talagang mga buntis. Sinabi mo pa, Nay, segunda ni Neri sa kanyang ina na si Aling Tessie bago hinaplos ang tiyan ko. Ano kaya kung mag-baby na rin ako? Para naman swerte rin din tayo. Aray-aray ko naman, Nay. Baby, paano ka magkakanak? Wala ka namang nobyo. Ayaw mo kasing patulan si Shepsus. Nay naman. Nauwi kami sa tawanan dahil sa pamumula ni Neri. Nagbukas sarang ilong nito sa inis na marinig ang pangalan ng manliligaw nitong si Chef Zaf. Oo, naliligaw na dito si Chef. Kaya pa palagi nitong inaasar ang kaibigan ko. Nagpapapansin lang pala to. Lumapit sa akin sila Mario, Neri, Aling Tessie at iba pa naming kabarangay para batiin ako. Simula nang magbalik ako at nalaman nilang buhay ako'y bumuti ang lahat ng mga tao dito sa akin. Nadamay lang ako sa galit nila sa mga magulang ko na malaki ang mga utang sa kanila. Hindi naman ako mapagtanim ng sama ng loob kaya pinatawad ko sila. Saka nakita kong pagsisisi nila at kagustuhang bumawi sa akin kaya pinatawad ko sila. Sa katunayan silang dahilan kaya nabawi kong bahay namin ng lola ko sa malayong kamag-anak nitong umangkin dito. Tinulungan nila ako na magpetisyon sa barangay at sa aming kapitan. Congratulations nga pala Karil. Naway lumago pang negosyo mo. Salamat po Aling Tessie. Hinawakan itong aking kamay. Akong dapat na magpasalamat sa iyo Karil. Kung hindi ka maasahang kaibigan ng anak ko, baka nawala na siya sa amin. Bumuntong hininga ito. Napakatatag mong bata ka. Sa kabila ng lahat ng dinanas mo nagawa mong lumaban at mabuhay. Walang duda, magiging matapang at mabuting batang magiging anak mo. Dahil sigurado kung mapapalaki mo siya ng tama. Lumapit si Mario, tinapik ako sa balikat. Tama si Aling Tessie, sigurado na magiging mabuting tao din ang anak mo, ma'am. Hindi ka lang swerte dahil buntis ka. Pinagpala ka kasi mabuting tao ka. Napangiti ako pero kaagad din ako napasimangot. Mario naman sabi na wag mo kong tawaging ma'am. Kumamot to sa ulo. Sorry na ma'am, Karil. Sa ginagalang talaga kita at mataas ang tingin namin sa'yo ng nanay ko. Siya nga pala, ikamusta mo na lang ako sa nanay mo ha. Dalhan mo rin siya ng mga cake na binake ko. Siguradong matutuwa na naman si nanay nito. Salamat ma'am. Napailing na lang ako kahit kailan talaga matigas ang ulo nito. Tumingin ako kay Neri na ngayon ay hinihimas na naman ang tiyan ko. Mukhang ang saya ng baby mo ngayon. Kanina pa siya sumisipa Mukhang nakikisaya din siya sa atin. Kinausap nitong anak ko. Baby, alam mo ba na pinangalan sa'yo ng mama mo ang bakery na to? Pareho kami napangiti ng malakas sa sumipang anak ko. Mukhang alam niya, Neri. Hinimas kong tiyan ko at mukhang natutuwa siya. Halos 4 na buwan na rin simula nang palayasin ako ng ama ng anak ko. Nahirapan akong bumangon sa sakit at hindi mabilang kung ilang beses akong lumuha. Kung hindi pa ako muntik na makunan, hindi ako matatauhan na kailangan ako ng anak ko. Kailangan ko magpakatatag para sa kanya. Kumuha ko ng lakas ng loob at katatagan sa anak ko. Ginamit ko siyang inspirasyon para mabuhay at bumangon. Nung una'y mahirap pero sa nakalipas na buwan lang ay unti-unti din ako nasanay. Sa tulong ng mga kabarangay ko at mga kaibigan ko'y nakabangon ako at kinaya ko. Ang tumingala ako sa bagong bukas kong bakery, ngayong araw ang opening ko. At dahil itong unang araw ay libre ang lahat ng paninda ko, isang asawang matandang may-ari nitong inupahan ko. Dumating ang anak ng mag-asawa galing ng ibang bansa para sunduin ng magulang at dalhin sa ibang bansa para doon na manirahan. Nakiusap lang ako sa mag-asawang upahan kong bahay nila. Akala ko noon na hindi sila papayag sa alok ko, kaya laking tuwa ko nung pumayag sila at sa murang halaga pa. Kaysa daw matengkat masayang na walang nakatira, pumayag sila. Lalo nang malaman nilang buntis ako at single mother pa. Para may pangpuhunan ako, sinangla akong bahay namin ni Lola. Alam ko sugal ang ginawa ko pero malaki naman ang tiwala ko sa sarili ko at sa negosyong pinasok ko. Alam kong babalik ang perang ginastos ko. Saka kumuha din ako ng 3 pwesto sa palengke at mga magbabantay. Sakita ko pa lang dito sobrang na sa amin ng anak ko yon. Palagi rin kasing ubos ang mga paninda namin. Saka wala na rin akong binabayarang utang kaya maluwag na ngayon ang buhay ko. Hinimas ko ang tiyan ko. Mukhang tama nga sila na swerte ang mga buntis. Hindi kasi ako nakaranas ng hirap nang umalis ako sa poder ng ama ng anak ko. Kinakaya namin, kaya namin nang wala siya sa buhay naming dalawa. Tinawag ako ni Neri sabay nguso nito sa labas. Mukhang may gustong kumausap sa'yo. Kumunot ang noo ko. Paglingon ko'y nagulat ako pero agad din nagbagong expression ko. Ayoko maging bastos pero ayoko rin maging plastic. Anong ginagawa mo dito, Mrs. Aguas?
Kung may kailangan ka o gustong ipagawa ngayon palang umalis ka na. Hindi na ako magpapautos sa'yo at papayag na maging laruan mo. Dumaan ang kalungkutan sa mata nito at pagsisisi. Pero wala na akong pakialam doon. Magsisi man ito o hindi. Hindi na mababago na ginamit ako nito at pinaikot. At nang wala na akong pakinabang ay tinapon na parang trapo. Alam kong galit ka sa ginawa ko, Karil. Hindi kita masisisi doon. Simula nang umalis ka, hindi na ako pinatahimik ng aking konsensya. It takes a month para magkaroon ako ng lakas ng loob na puntahan ka. Patawarin mo sana ako, Iha. Ako ang dahilan kaya ganitong kalagayan mo. Makakaalis na ho kayo at sana wag na kayong babalik dito. Hindi ko kailangan ng awa mo, malamig kong taboy. Iha, pakiusap Mrs. Aguas. Wala nang dahilan para mag-usap pa tayo. Kung binabagabag ka man ng konsensya mo, kasalanan mo na yun. Huwag mong hilingin sa akin na patawarin ka dahil wala kang mapapala sa akin. Makakaalis ka na. Wala tong nagawa, baka sang kalukutang umalis ito habang bagsak ang balikat. Nang makalis ito'y kumuyom ang kamao ko. May konsensya pa palang matandang yon. Mapait akong ngumiti. Pagkatapos ng panilinang nito sa akin ay may kapal pa ito ng muka na magpakita sa akin. Hinimas kong tiyan ko na kumirot ito. Relax ka lang anak. Hindi nagalit si mama. Tumaas lang ang dugo ko dahil may hindi ako inaasahang bisita. Nakangusong sinundan ni Neri ng tingin ng ina ni Maginda. Mukhang sincere naman ang mami ni Maginda, Karil. Sincere? Ganyan di siya noong nakiusap siya sa akin noon. Akala ko tutulungan niya talaga ako na mapakulong sila Joros. Pero wala siyang ginawa. Hindi lang yon, nilihim nito sa akin ang tungkol sa totoong pagkatao ng lalaking yon. At ang masamang pinukukunan nila ng kabuhayan. Nilagay nitong isang paa ko sa hukay nang hindi ko nalalaman. Pagkatapos tinapon ako na parang basura pagkatapos ng lahat. Karil, ayos ka lang ba? Tanong ni Neri na makitang pangingiwi ko. Ang tiyan ko ang sakit, manganganak na yata ako. Natarantang mga kumakain ng marinig ang hiya ko sa sakit. Mario, tulungan mo kong dalhin si Karil sa sasakyan. Sandali, natatarantang ginanap itong susi sa bulsa samantalang si Aling Tessie naman ay kinuhang gamit ng anak ko nakahanda na. Push, misis. Sige pa, umiri ka pa. Nakikita ko ng ulo ng anak mo. Hayan, malapit na. Iri pa, utos ng doktor na nagpapaanak sa akin. Ah, ang sakit! Halos mapugtong hinikaw sa sobrang sakit. Pawis na ako at halos magdilim ng paningin ko sa tuwing hihilab ang tiyan ko. Please anak, huwag mo kong pahirapan si mama. Piping, pakiusap ko sa anak ko sa sobrang sakit. Pakiramdam ko, hindi ko nakakayanin. 10 oras na ako nag-labor mula nang mag-9 cm, 3 oras na ako nakahiga. Ngunit hindi pa pailabas ang anak ko. Pumikit ako. Pagod at hirap na ako. Naubusan na ako ng hangin at naubusan ng lakas. What's happening to her? Do something. Nagdedeliryo yun na yata ako. Ganito ba kapag malapit ng mamatay? Maririnig mo ang taong mahal mo. Shit, naramdaman kong may humawak sa kamay ko at pisngi ko. Nanginginig at nanlalamig ang kamay ng taong yun. Please, Queen, open your eyes. Garalgal na pakiusap nito, tumulong luha ko. Kahit sa oras ng panganganak ko'y naghahalusinita ko simula na maghiwalay kaming dalawa. Ang boses niya, ang tawag niya, walang araw na hindi nag-e-echo sa aking tenga, na parang katabi at kasama ko pa rin siya. Mahal ko talaga siya, pero namumuhi ako sa kanya, kaya kahit pagbanggit sa pangalan niya hindi ko magawa. Prepare the emergency room now, kailangan isesaryo ng pasyente. Utos ng doktor sa mga kasama. Yes, Doc. Maingay na kagulo, yun ang natatandaan ko, bago ko tuluyang nawalan ng malay tao. Karil, salamat naman at gising ka na. Nag-aalalang mukha ni Neri ang unang tumambad sa akin na magising ako. Ang anak ko, sinubukan ko umupo pero napangiwi ako sa sobrang sakit ng kumirot ang tiyan ko. Ano ka ba, huwag kang malikot, bawal ka pang gumalaw. Nang humingi ako ng tubig ay umiling din ang kaibigan ko. Bawal kang uminom o pagkain na sa ngayon dahil sa cesarean section ka. Magtiis ka na muna sa ngayon. Maya-maya pa'y may dumating na nurse dalang nakabalot na sanggol. Ang anak ko, anak, bumalong ang luha ko sa sobrang saya. Worth it ang sakit at paghihirap kong mga anak na makita ko siya. Dahan-dahan tong dumilat. Magnus, namutawi sa labi ko na makita kong asul ang mata nito. Kagaya ng kanyang ama, humagulol ako ng iyak na marinig kong impit na pag-iyak ng anak ko. Halo-halong naramdaman ko, napakasaya ko ngunit hindi ko maiwasang malungkot at masaktan. Kamukhang-kamukha nitong ama na tumakwil dito. Para silang pinagbiyak na bunga, hinaplos kong ilong ni Magnus. Ang pisngit ang labi, ang gwapo mo anak, hindi ka halimo katulad ng sinasabi ng ama mo. Napakagwapo mong bata, para sa akin isa kang biyaya, na pinagkaloob sa akin ng Diyos, biyayang hindi ko kailanman pagsisisihan. Naluluhang pinapanood ako ni Neri, ang gwapo niya hindi ba?
Oo, Karil, sobrang gwapo at ang cute pa. Binalak nitong kunin sa bisig ko si Magnus. Magpahinga ka na muna, namumutla ka pa. Kami na nila nanay ang bahala kay Magnus. Umiling ako. Gusto ko siyang yakapin, Neri. Gusto ko nasa bisig ko lang siya hanggang sa makatulog ako. Hinawakan ko munting kamay ng anak ko. Mukhang gusto rin ako makasama ng anak ko, Neri. Malamlam ang mga mata na tumingin ako sa anak ko. Basta kasama kita, anak, lahat kakayanin ni Mama. Pangako'y mabubuhay tayo ng masaya kahit na wala na siya. May pag-alangang nagsalita si Neri. Karil, paano kung biglang sumulpot ang asawa mo dito at kunin ang anak niyo? Mumuntong hininga ito. Pasensya ka na ha, naisip ko lang kasi yung bigla. Mayaman siya at makapangyarihan. Wala tayong magagawa kapag kinuha niyang bata. Kukunin ang anak ko, kumuyom ang kamao ko kasabay ng akong pagtawa. Hindi ko siya asawa, Neri. Simula nang itakwil niya ako kasamang anak ko, binura ko na siya sa buhay namin na anak ko. Saka malabo sinasabi mo, hindi niya kukunin si Magnus sa akin dahil para sa kanya, hani mo kami mag-ina. Pero Karil, hindi naman yon. Inborn ang peklat mo noon, sanhi yun ang sunog. Malungkot ako sumagot, saradong isip niya sa kahit na anong paliwanag ko dahil hindi naman si Karil ang minahal niya talaga. Hindi ganun katatag ang pagmamahal niya sa akin para piliin kami ng anak niya. Pinahid kong luhang dumali sa pisngi ko. Ayoko nang isipin siya, Neri. Ang anak ko na lang iisipin ko simula ngayon at hindi ng lalaking tumalikod sa aming mag-ina. Ano kayang mangyayari ngayong naisilang na ni Karil ang anak nila ni Lennon? Anong gagawin ni Lennon kapag nalamang nanganak na si Karil? Kunin kaya nitong anak sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.